At natutuwa talaga siya, sinasabi niya na naaalagaan ng ayos kasi on time umitlog, on time mapisa, malulusog yung mga inakay. So, sobrang sobrang saya nun sa feeling na ay tama yung ginagawa ko. Sumunod doon, syempre pag flyer na sila, yung pag magpapatoka ka tapos may dumadapo sa balikat mo. Welcome back sa Herbin's Love. Ma'am Grace, pagdating naman po sa mga vitamins or supplement, ano po yung mga binibigay nyo sa mga flyers saka sa mga breeders po ninyo? Unang-una po, hindi mawawala yung probiotics. So, yun talaga ginagamit namin panghalo sa inumin nila, mga multivitamins na inihahalo din namin sa inumin. Tapos, grits and redstones. Yan yung ginagamit namin. Hindi mawawala. Bukod dun sa namin sa mga patuka nila. Yun. Pagdating Ma'am Grace sa like herbal, may mga herbal ka bang ginagamit sa mga ibon din? Noon, gumagamit ako ng nilaga na bawang tsaka oregano. Apo. Pero syempre, minsan, nakakatamad. Nakakita ako ng garlic oil na may oregano. So, yun na yung ginagamit ko ngayon. Hinahalo ko na lang siya sa patuka or ginagawa ko siyang binder. Yun na yung pinaka, herbal nila. Yun. Ayun. Nagamit din pala si Ma'am Grace ng mga herbal sa mga ibon niya. Pagdating po dun sa mga ibon, yung mga na-encounter nyo, halimbawa, yung nagka one eye call, ano po yung ginagawa nyo sa ibon kapag kagano'n? Sa one eye cold, may pinapainom lang ako sa kanila din na gamot para sa one eye cold mismo. So, minsan umaabot ng 3 days na pinapainom ko sila noon bago sila talagang gumaling or makarecover. Ma'am Grace, pagdating po dun sa mga ibon, naka-experience na rin ba kayo na nagka-going light and paramixo or baleleng? Meron kami ditong ibon na YB siya, ikinarga namin, tapos di siya nakauwi. 5 months yon na after 5 months, bigla siyang dumating sa loft. Pagdating niya sa loft, doon ko napansin, ayaw niyang tumuka, sobrang matamlay siya, tapos may baleleng siya. So, di ko alam, buti na lang nakauwi pa rin siya. Doon kami naggamot. Going light, salmonella, ginamot namin siya. 7 days na gamutan. Umaga, hapon, may pinapainom kami. Tapos since ayaw niyang tumuka, minsan isinusubo ko lang sa kanya mga pellet na lang din para mas madaling ma-digest. Yun, tapos puro painom lang hanggang sa napansin ko na sumisigla na siya, tapos tumutuka na siya, hanggang sa tumuka na siya ng yung mismong feeds na. Tapos, pero yung balileg niya, yung leg niya, ganun pa din. Pero naka-recover siya, breeder na siya namin ngayon. Gagawin na namin siyang breeder. Ayun. Yun yung experience din pala mga kahabi ni Ma'am Grace. Yung sa mga ibon na nagkakasakit, kung paano yung approach niya o paggagamot doon sa mga ibon na nagkakasakit. So, ayun. Ano po yung hindi ninyo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng mga kalapate? Madami. Unang-una doon, nung nag-handle ako ng mga breeder, yung time na pag nagre-report ako sa boyfriend ko na ito, umitlog na, napisa na, fertile yung mga itlog, ganyan. Natutuwa talaga siya. Sinasabi niya na naaalagaan ng ayos kasi on time umitlog, on time mapisa, malulusog yung mga inakay. So, sobrang sobrang saya nun sa feeling na ay tama yung ginagawa ko or tama yung sinusundan ko na maganda yung kinakalabasan ng breeding namin. Sumunod doon, syempre pag flyer na sila, yung pag magpapatoka ka tapos may dumadapo sa balikat mo, minsan sa ulo pa, ganyan. And then, syempre, pag yung mag-aabang ka na, yan. Pag mag-aabang na ikinarga mo kagabi or nung isang pag dulo na kasi parang ngayon mo ikakarga pero sa makalwa pa yan i-release. Tapos, nandito ka sa loft,
mag-aabang ka tas dadating. Yun, sobrang parang sobrang nakaka-proud. Minsan nga parang hindi mo na iisipin yung speed, hindi mo na iisipin kung gaano siya kabilis. Ang importante lang, umuwi lang siya. Siyempre, nung nagkaroon din kami ng achievement last 2022, yun nga, yung pinakilala ko na si Victor, siya ay nag-overall champion sa South. Sobrang din yun. Sobrang remarkable siya. Tapos nung awarding pa, sakto na bakasyon ng boyfriend ko. So, dalawa kami na nag-receive ng trophy. Yun. Sobrang yun. Sobrang, at sana maulit. Sana maulit pa ulit. Yun. Ma'am Grace, may dadagdag lang ako na question. Pagdating sa race, yung swerte, naniniwala ka ba sa swerte? Ako kasi more on prayer. Prayer talaga. Pinagdadasal ko talaga sila. Kinakausap mo rin sila pag pag during loading na. Oo, during loading tsaka Pero yon parang naging rule ko na yon na tuwing loading. Hindi ako magsasabi ng bye-bye. Hindi ako ganon. Sinasabi ko, see you tomorrow, uuwi ka, ganyan. Tapos, parang anak na rin pala yung turing. Tapos pag dumating sila, pag nasa loft na sila, sinasabi ko talaga, ang galing mo, ganyan. Tapos, tinuro naman ng boyfriend ko sa akin. Sabihin ko daw talaga parang, I'm so proud of you, ganyan. Siyempre, inalagaan natin. Yun, nakaka-proud talaga sila. Yun. Sinasabi ko yun sa kanila kasi kung paano natin tinitreat yung ibang pets natin, ganun ko din sila tinitreat. Yun. Kinakausap ko din talaga. Yun. Kasi pag mga pet lover talaga yan, lalo yung mga malalapit sa hayop, yan, ganyan sila ituring ng mga amo nila, yung talagang akala mo anak na naman, yung bonding na. Minsan naman napansin mo na matamlay, may sakit, minsan tatanungin ko, ano nangyari sa'yo, ganyan. Kahit hindi naman sila sumasagot. Parang way ko na lang din yun ng pagpapakita sa kanila na concern talaga ako sa nararamdaman nila. Yun. Ayun. So, yun nga mga kabi, dagdag ko lang din. Iba kasi mag-alaga pagdating sa mga ibon o kahit na anong hayop. Pagka babae kasi ang nag-aalaga, parang kumbaga sa nanay, yung pagmamahal ng nanay sa anak, ibang-iba sa hindi ko naman nilalat, pero iba ang magmahal kapag babae, lalo na sa mga alaga. Mga maalaga yan, organized. Yun nga, makikita niyo yung mga lagayan ng page ni Ma'am Grace dito. May parang kusina pa talagang nakatayo. May sabitan pa. Organized siya. Yun. Hindi rin nawawala yun nga, yung parang magpanik ka or mas emotional ka pag minsan hindi nakakauwi. Although, part din naman talaga yon na minsan hindi sila nakakauwi. Yun, parang medyo mabigat din dalhin. Feeling ko, kapag babae ka. Yun. Napag-usapan din namin kanina ni Ma'am Grace yun, mga kahabi, yung sa pag hindi nakauwi yung ibon. Kasi yun nga, yung hobby natin kasi is kasama yan sa pagkakarera ng mga ibon. Yung mawalan ka ng ibon. So, yung sinasabi ko na move on, kasi part na ng race yan eh. Pag nawala si Kalapate, move on tayo. Sa una talagang masakit sa pakiramdam, sa loob na hindi umuwi yung ibon, lalo na yung iba. Kung favorite mo pa yung ibon. Or may pangalan siya sa'yo. So, ayun, habang tumatagal, matatanggap mo rin na ganito yung hobby natin. Pag nawala, move on, breed tayo ulit. Karera na lang ulit. Bawi na lang. Ma'am Grace, nag-out or nagbebenta rin po ba kayo ng mga ibon na hawak ninyo dito sa inyong loft? Nung time na yun nga, meron kaming naging achievement. So may mga nagtanong sa amin, nag-reach out talaga sa amin, gusto nilang bumili. Naging open naman kami doon. Siyempre, siguro lahat naman ng fans here na nagkakaroon ng achievement, gusto nila din na makapag-out ng ibon. Kasi dagdag income mo din naman yon. Kaya lang, since ako nga lang mag-isa, hindi ko na rin na-focusan yung pag-breed na para pang-out. So, nakapag-out lang kami ng ilan, then napatigil. Yung sumunod na breeding na namin, para na rin sa panglaro namin. So, sa ngayon, lagi namin sinasabi na wala pa po kaming pang-out sa ngayon, pero in the future, magkakaroon.
abang-abang lang sila. Yan. Hindi natin alam kung ibebenta namin, ipaparaffle namin. So, yun. In the future po, sigurado po na mag-a-up din kami ng mga ibon ulit. Ayun, malalaman niyo yun mga ka-hobby dun sa Facebook page ni Ma'am Grace. Then yung sa TikTok, yan, nag-update naman si Ma'am Grace. I-follow nyo na lang siya dun sa kanyang account. Ano po yung mga maisi-share nyo or tips, lalo na sa mga newbie puncher na nagsisimula pa lang sa ating pigeon industry? Tips, unang-una, yan. Siguruduhin mo sa sarili mo na gustong-gusto mo talaga. Yung papasukin mo na hobby na ito, mag-aalaga ka ng ibon, ibig sabihin, buo yung loob mo na bigyan sila ng oras, bigyan sila ng pagkalinga, kasi pag pinatoka mo sila, pagka ginamot mo sila, kakalingain mo din talaga sila eh. Yun, kapag buo ng loob mo, check mo naman, may location ka ba? May location ka ba kung saan may itayo yung loft mo? Kasi hindi naman siya isang cage lang. Merong para sa mga breeder, merong para sa mga flyer, tapos minsan magkakaroon ka ng stock bird. So, yun, kung meron kang mapapaglagyan ng mga yun. Kami nga, nung nagsimula kami, pinag-ipunan din talaga ng boyfriend ko yung gusto niya niyang ma-acquire ng mga foundation birds, yung gusto niyang maipagawang loft. So, yun, dapat financially prepared din. Pagkatapos nun, pagka kakarera ka na, prepared ka din sa pambili ng mga singsing, pang-entry, sa mga derby, pamasahe. Yun yung yun yung pinaka-basic tips ko. Tapos, makinig sa iba, magtanong, maghingi din ng guidance dun sa alam mo na mas marunong kaysa sa'yo bilang newbie. Ako, nandun yung boyfriend ko, pero minsan pag di siya agad makasagot, magchat-chat din ako sa GC namin. Ba't kaya ganito yung mata niya? Sipon ba to? Anong pwedeng gamot dito? So, yun yung wag tayong mahihiyan na magtanong sa mga kasamahan natin. Tapos, magandang pakikisama. Yan. Kasi, syempre, tuwing loading, magkikita-kita kayo. Magkaroon kayo ng magandang bonding. Yun yung para masaya yung pag-iibon natin. So, yun yung na-enjoy ko din. Bukod sa dito sa loft ko mismo, kahit sa club namin, okay naman sila lahat, mababait sila. So, masasaya kami. Yun. Kasi, marunong tayong makisama sa lahat. Yan. Ma'am Grace, baka may mga isi-shoutout ka po? Yun. Siyempre, unang-unang isa-shoutout ko, yung boyfriend ko, yan, Shelton, Beb. Yun, salamat sa, teamwork natin para sa love natin, sa mga alaga natin. Siyempre, yung parents ko din na sobrang supportive din kahit di na ako nakakauwi sa amin, sa Batangas City. Sila na lang pumupunta dito. Kasi naiintindihan nila na hindi ko to pwedeng iwanan ng ilang araw. So yun, thank you sa support. And syempre, yung mga friends ko dito, mga kaklab natin dito, Team SJBFU, CFU, QPHA, yan. Shoutout po sa inyong lahat. Sa president ng club namin, kay Boss Jake, sa magkapatid na Justin at Alvin na nag-guide sa amin nung una, mga baguhan pa lang kami. Thank you sa inyo. Kay Jay, kay Pat, kay Errol, yan, mga Team Lamig. Kay Jomel, kay Boss Barok, shoutout sa inyo guys. Siyempre kay Tito Vic at kay Aldwin, shoutout sa inyo. Sa mga followers ko sa TikTok at sa Facebook, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa mga content ko din. Yon, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din sa CQPRC ng Candelaria. Shoutout po kay Mentor, Sir Sunny Concilio, kay Ma'am Nida, yan, see you soon po. Siyempre sa mga kapwa ko fancier na friend ko dito sa Facebook, shoutout sa inyong lahat. Yon. Ma'am Grace, maraming salamat po sa pagpapa-unlock mo sa akin dito sa iyo munting loft. Then dun sa sa pag-reply mo sa akin nung nag-message ako sa iyo sa through Messenger.
hindi ka nagdalawang isip na pasyalan kita dito at may content. So maraming salamat po. Sana maging inspirasyon din ito yung content ko sa iyo sa mga iba pang lady fancier natin na gustong magkalapate or sa mga iba pa nating mga kahabi na gustong magsimula sa pagkakarera or pagre-race ng mga kalapate. So again, Ma'am Grace, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung content natin sa araw na ito. Keep safe and God bless. Mga kahabi, please subscribe! Like and share! Harvest Love! TV! Yay! Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng, ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!